pananampalataya meron tayo. May isang pananampalataya, may isang Diyos, at may isang Ama na lumikha sa lahat, mga kapatid. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang Romano. Paano makikilala na nandito ang kaharihan at ng katuwiran, ang Pangulong inilagay at ang lahat na ukol sa Diyos? Paano nga natin mapapatunayan o makikilala na nandito nga ang kaharihan ng Diyos? Ang kaharihan po ng Diyos, mga babae at lalaki. Nadilit walang iba kung hindi ang iglesia. Paano natin makikilala na nandito nga ang ulo na inilagay ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, at dito inilagay ang karunungan? Okay? Ayon po sa sulat din ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, paano natin makikilala na nandito nga ang kaharihan? Okay, tuloy po. 3:10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Saan po natin masusumpungan ang karunungan ng Diyos? Dito po sa iglesia ng Diyos, na kung saan dito itinalaga ang kanyang anak at ang mga apostol, mga propeta at mga guro o mga ministro. Dilit walang iba kung hindi, kapatid, ang iglesia. Sa iba, yan ang tanong. Kung dito inilagay ng Diyos ang karunungan sa iglesia, kabilang po ang bawat isa sa atin. So kung kabilang tayo, marunong tayo, no? Sa iba, yan ang tanong. Sa ibang pananampalataya, ano ba ang karunungan ng Diyos sa kanila? Na ang sabi nga po, maipapaalam ang karunungan ng Diyos sa iglesia, hika. Sa iba na hindi kasama sa iglesia, ano ba ang kanilang kaalaman? Tingnan po natin sa sulat ni Marcos. Ganito po ang ating mababasa, kapatid. Sa iba, ano kayang karunungan mayroon sila? Tayo, ipinaalam o ipinabatid ng Panginoon ang karunungan sa iglesia. Sa iba, anong karunungan mayroon sila, kapatid? Ayon kay Apostol Marcos, kay Marcos 4:11, kapatid. Ganito po ang ating mababasa, 4:11 hanggang 12. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay pinagkalooban ang kaalaman ng hiwaga ng kaharihan ng Diyos. May binabanggit po na kung saan ipinabatid o ipinaalam ang hiwaga ng Diyos sa Efeso 3:10 sa iglesia. Sa iba na hindi kasama sa iglesia, tuloy po, ng hiwaga ng kaharihan ng Diyos, datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay hiwaga sa pamamagitan ng talinhaga. Ibig sabihin, pag hiwaga, kapatid, hiwaga, pag hiwaga, hindi basa-basang nababatid ng tao niya. Tago o hindi maunawaan ng tao. Talinhaga, ibig sabihin, kapatid, malalalim na termino yan, malalalim na salita yan. Pag nasabing talinhaga, pwedeng hindi maunawaan ng tao. Pero ang ipinangako sa iglesia, lahat hika ng karunungan ng Diyos maibabatid o nailagay sa iglesia. Dito mo malalaman ang lahat ng hiwaga o misteryo ng Panginoon sa iglesia. Sa iba na hindi kasama sa iglesia, ano? Hiwaga na lang o talinhaga na lang. Pag yung talinhaga nanatili sa tao, may kaalaman ba, kapatid? Hiwaga nga eh. Ibig sabihin tako, hindi batid ng tao. Sa iba, ganyan. Bakit? Bakit nagkaganon ang tao? Nanatiling hiwaga o tago ang mga karunungan ng Diyos. Ano bang nangyari sa tao, lalo na sa ating kapanahunan?
Hindi naman natin sila pwedeng husgahan na dala na sila hindi nag-aral kasi. Hindi pwede yan. Bakit? Mahanap ka ng mga marurunong na mga ministro sa sanglibutang ito. Diyan, sa ibang pananampalataya, kapatid. Niwala man kami sa kalingkingan, sa karunungan. Kung ipagbabasihan natin karunungan sa sanglibutang ito, kapatid. Walang-wala kami. Minsan nga sa wikang Tagalog nga lang hirap kami. Sila, English pa kung mangusap, kapatid. Pero, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, bakit hika? Sa kabila ng kanilang karunungan sa sanglibutan, ang salita po ng Diyos nanatiling hiwaga na lang sa kanila, nanatiling na lang sa kanila, kapatid, hiwaga at mga talin, haga na lang sa kanila. Hindi nila napapagtanto ang mga salita ng Diyos. Bakit kasi? Tingnan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo na paano ba ang tao, kapatid? Bakit hindi nakarating sa kaligtasan, hindi nakaabot sa katotohanan? Ano bang nangyari sa tao, lalo na sa ating kapanahunan? Tingnan po natin sa Roma 10:1 hanggang 3. Itong nangyari sa tao kung bakit hindi nakarating sa katotohanan. Okay? Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y magaligtas sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Datapwat, hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Anong nangyari sa tao, kapatid? Bakit hindi nakaabot sa kaluwalhatihan o kaligtasan na nais ng Panginoon na makarating ang tao sa kaalaman o katotohanan sa hindi ka pagpapasakop ng tao? Aba, paano nga naman nagpasakop ang tao? Ano ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 3:1? Datapwat ka, kung nais mo na maging obispo, mabuting nasa ang nais mo. Huwag kang matakang sa buwan, sa pera. Ang tao ngayon, ano ba nilalais ngayon? Magpapasako ba ang tao, kapatid? Ang ginusto nga ng tao maggaman ng malaking salapi, lalo na sa ating kapanahunan, kapatid. Diyan ngayon, ayaw magpasakop ng tao. Kung bakit ang tao hindi nakarating sa kaluwalhatian at katotohanan ng Diyos, dala ng hindi pagpapasakop. Walang iniwan sa mga nakaraang panahon sa atin sa iglesia. Kung kaya yung mga kapatid natin na kung minsan kung susuriin natin, mga ministro pa ang tumatayo dito, dala ng hindi pagpapasakop sa kapamahalahan. Anong nangyari sa kanila? Mismo ang Diyos inalis. Bakit? Dala ng hindi pagpapasakop sa katwiran. Ngayon, ikatlong Romano, kapatid, ano ang sariling kanila na hindi napasakop sa katwiran ng Diyos? May sarili silang dala May mga sarili silang aral Bakit? Kapag sarili nila, kaya nilang gawin ang gusto nila, di ba, kapatid? Hindi yung ipinapangaral ng Diyos sa kanila, hindi nga sa kanila yun Pero kung may sarili silang dala, kapatid, ito na ngayon ang nangyari. Nakusang na hindi sila nagpasakop. Ano ang kanilang ginawa? Sa hindi nila pagpapasakop sa mga salita ng Diyos. Kung kaya sila, imbes na makarating sa kaluwalhatian at kaligtasan ng Diyos, hindi sila makakarating, kapatid. Ano bang ginawa nila? Maliban sa hindi pagpapasakop sa Panginoong Diyos. Ito po ang kanilang ginawa, kapatid. Sa hindi nila pagpapasakop sa mga salita ng Diyos. Ayon po kay Apostol Pedro, ganito po ang ating mababasa. Ikalawang Pedro 3:16. Okay? Ikalawang Pedro 3:16 po. Gayon din naman sa lahat ng kanilang mga sulat,
na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na sinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman nila na kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan na ikapapahamak din nila. Anong ginagawa nila sa kasulatan? Nadala ng ating Panginoong Jesucristo na mabuting balita, kapatid, sinisinsay ka o iniiba ang salita ng Diyos. Dala ng ating Panginoong Jesucristo, salita ng Diyos. Sabi hika, hanapin ang kaharihan ng Diyos. Eh anong sabi ng tao ngayon? Alin ang inuuna ng tao ngayon? Babae, unahin mo muna yung karagdagan na ibibigay. Di ba kapatid? Anong nakikita natin ngayon sa tao? Sabi ka, hanapin ninyo. Una ang kaharihan ng Diyos. Ikalawa, ang mga bagay-bagay na nakikita mo yan, maibibigay na karagdagan sa iyo. Alin ang inuna ng tao? Ang hanapin ba ang kaharihan? O yung pwedeng ibigay na karagdagan? Biyaya. Kapatid, inuuna po ng tao ngayon yung karagdagan, imbis na yung kaharihan ang kanyang hanapin. Di po ba? Minsan araw ng linggo, hindi naman sa inaano ko yung mga kapatid, minsan araw ng linggo, mas inuuna nila yung sinasabi ka nga, top priority na dapat gawin para mabuhay. Di po ba? Pero ang ninanais na po ng ating Panginoong Diyos, ito nga, hanapin ang unang-una ang kaharian. Pero ang iba, paano? Ang ginagawa ng iba na nga nasa labas, sinisinsay ka. Eh, sa panahon ngayon kapatid, hahanapin mo pa ang kaharihan ng Diyos. Kapatid, tatanungin ko kayo, hanapin natin ang kaharihan ng Diyos sa dami ng mga nagsisinsay na pananampalataya ngayon. Mas lalo natin di makikita, baka abutin tayo ng kamatayan, di na natin makikita ang tunay na kaharihan ng Diyos. Di ba kapatid? Sa dami ng mga pananampalataya na walang ginawa, kundi sinsayin ang dalang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi sirain ang dalang aral na mabuting balita na kailangan malaman ng tao na dito sa dalang balita ng ating Panginoong Jesucristo, dahilan ang kanyang pagkakasabot na nilayo ng Diyos upang nang sa magkagayang tao makarating sa kaluwalhatihan at makarating sa kaligtasan, makaalam ng katotohanan ng Diyos. Sa dami ng pananampalataya ngayon, kapatid, tingnan nyo, ang iniisip nila, puro pagsisinsay. Nakarig na kayo mga mangangaral ngayon, walang ginawa kundi lubuhin ang mga tao. Di po ba kapatid? Iba't iba. Kahit hindi ko isa-isahin niyo kung paano dinadaya ang mga tao ngayon, tingnan natin kung ano ba ang hinahanap ng tao ngayon sa ating kapanahunan. Karunungan kaya ng Diyos? Tingnan natin. Ayon kay Apostol Pablo, sa sulat din niya sa mga taga-Korinto, kapatid. Ano ba ang hinahanap ng tao ngayon? Hey! Korinto, unang Korinto, 3:18 hanggang 20 po, ganito po ang ating mababasa. Sino may huwag magpadaya ng kanyang sarili? Ito ang pinakamatindi. Ang dayain ang kanyang sarili. Pero sabi ka ni Apostol Pablo, huwag! Sino man huwag dayain ang kanyang sarili. Eh ngayon, paano natin nadadaya ang sarili? Magbigay nga kayo ng isang halimbawa, kapatid. Magaan na halimbawa na kung saan dinadaya ang ating mga sarili. Pero sabi ni Apostol Pablo, huwag sino man sa inyo, huwag dayain ang inyong mga sarili. Paano natin nadadaya ang ating mga sarili? Nag-aaral tayo. Paano, kapatid? Kapatid na Delia, magbigay ka po kayo ng isang halimbawa na magaan sa pagkakaalam ng bawat isa sa atin na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Nasabi, huwag? Pinakamat.